Matapos sa matinding tag-init, tag-ulan naman ang pinag-aanda ng National Grid Corporation. Kabilang dyan ang mabilis na pagsasaayos ng mga linya ng kuryente para sa pagdating ng mga kalamidad. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Hindi tulad ng mga nagdaang tag-init, wala pang nakikitang panibagong grid alert ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Sa mga susunod na buwan, noong kasagsagan ng El Nino, ilang beses itinaas sa yellow at red alert status ang mga power grid lalo sa Luzon at Visayas. Dahil yan sa kakulangan o kanipisan ng supply sa kuryente. Pero ngayong madalas ang ulan, makakatulong ito sa konsumo sa kuryente ayon sa NGCP. Kasi pag mainit ang panahon, mas malakas ang konsumo ng kuryente. At hirap rin ang mga thermal plants natin. So, because umuulan-ulan na, hindi na masyadong mataas ang konsumo ng tao. Kaya dapat sapat na yung kuryenteng dumadaloy sa transmission system. Depende lang daw kung magkakaroon ng forced outage o biglaang shutdown ng planta. Pagtitiyak ng NGCP, handa na sila sa pagpasok ng La Nina. Nagkaroon na raw ng mga blackout drills. Yan ay para makita kung gaano kabilis ang paglalabas nila na impormasyon, pati mga gagawing aksyon sakaling may mga masirang pasilidad dahil sa malakas na ulan. Mabilis naman namin naitatayo ang ating mga transmission system na apektado ng typhoon, ng mga bagyo o di kaya pagbabaha. So handang-handa na naman kami dyan. Makakatulong din daw sa sitwasyon ng grid ang pagtakbo sa full capacity ng Mariveles Hermosa San Jose Transmission Line. Kaya nito mag-supply ng karagdagan 2,200 megawatts ng kuryente mula sa mga bagong planta sa Bataan at Zambales at sa iba pang bahagi ng Luzon Grid. Nasa 20 billion pesos ang pondo para dito ayon sa NGCP. Yun nga lang, halos 26 million pesos o 0.1% pa lamang ang nare-recover nila mula sa ginastos. Habang ang Cebu Negros Panay Backbone Project na ginastosan ng 67.98 billion pesos, nasa 176 million pesos pa lamang ang nababawi. Hirit tuloy na NGCP sa Energy Regulatory Commission o ERC. Siguro panawagan lang namin yung ating yung mga pinapahintulutang singilin ng NGCP sa ginastos nito sa napakalaking proyektong to, mapayagan na. Ang mga gastos ng NGCP para sa kanilang mga proyekto dumadaan sa masusing review at pagsusuri ng ERC bago aprobahang singilin bilang parte ng transmission charges na binabayaran ng mga consumer. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.